ang gusto mong partner is perfect. Kasi ako rin, aminado ako na sa relasyon namin, hindi rin ako naging perfect. Marami akong pagkukulang. Hindi rin ako mabait. Kailangan lang gawin do'n yung magdasal, powerful na gagawin ng isang mag-asawa. So, what if the other party o yung partner mo is hindi pala ganun yung paniniwala niya? Hindi lang na magdasal ka na, Lord, sana ganito maging okay kami." Paano mo ba ate masasabi na ano yung standard mo na bilang masayang pamilya? Ako kasi pangarap ko na may sariling pamilya para maramdaman ko yung anong pilit may sariling pamilya. Dahil, sorry, lumaki ako na walang mga magulang, nanilimos ng pagmamahal araw-araw. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa pagkakaroon ng suliranin ng buhay ng mag-asawa o ng isang pamilya. Kung ang mag-asawa ay hindi na nagkakasundo, hindi na nagkakaintindihan, lagi na nag-aaway, mas mainam ba kung sila ay maghihiwalay na lang basta natutupad nila ang kanilang mga pananagutan sa kanilang mga anak? O dapat pa rin ba nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasama sa paniniwalang ito ang mas makabubuti, lalong-lalo na para sa kanilang mga anak? Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased. Ang unang ipapakilala ay taga Las Piñas at siya ay isang caregiver. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Analu. Hi, I'm Ana Lahuba Pruero from Las Piñas. Alright, maraming salamat ho. Ang susunod ko naman ipapakilala ay isang content creator. Ladies and gentlemen, Miss Lauren. Hi everyone, I'm Lauren. I'm a content creator and I'm a mom of two beautiful daughters. Follow niyo po ako sa @LaurenEsguerra sa TikTok. Okay, maraming salamat ho. Timer ready na. So hindi na natin patatagalin. Mauuna ho si Miss Analu. So for your first round, you have 3 minutes. In favor po ako na dapat pa rin magsama ang isang mag-asawa kahit hindi sila nagkakaunawaan. Dahil malaki ang posibilidad na sila ay maging okay sa isa't isa para sa kanilang mga anak. Okay, timer stops. Question. Kung ate Ana, kung feeling mo is malaki pa rin yung possibility na kahit hindi na nagkakasundo, magiging okay yung pamilya. Paano kung nagkakaroon na yun ng lamat yung isa sa mga magulang? Matuturing mo pa rin ba na possible pa rin ba mabuo yung pamilya kasi may lamat na? Siguro, kailangan lang gawin doon yung magdasal. Isa yun sa powerful na gagawin ng isang mag-asawa para may posibilidad na maging okay ang inyong relasyon sa darating na panahon. Ayun nga, given na pwede naman mapag-usapan or madaan sa pag-prepare, of course, yan talagang number one. Praying together as a family, malaking impact sa pagsasama. So, what if the other party o yung partner mo is hindi pala ganun yung paniniwala niya? Ano bang tingin mo way? Paano pa siya aayusin or ano pang technique ba dapat na gawin? Kasi lalo na sa experience ko na since paulit-ulit yung nangyayari, nagiging routine na yung pag-aaway namin, hindi na siya makuha sa dasal, hindi na siya makuha sa pag-uusap. Hindi lang na magdasal ka na, Lord, sana ganito maging okay kami. Kailangan mo na parang may gagawin ka sa kanya, sa partner mo, para siya ay mamulat, makita niya, ma-appreciate niya. Example na lang, kahit na sabihin mong nakapagsalita siya sa'yo ng masakit, kailangan mong intindihin, habaan ang pasensya para maging okay ang lahat. So far, yun lang muna. Okay na. Okay? So, you also have 3 minutes for your first round. Okay. So, ayun. Based kasi sa personal experience ko, since, yun nga, sinabi nyo na
pwedeng mapag-usapan, pwedeng daanin na lang siya sa dasal, and may possibility talaga na maayos. Kaso kasi in my case, on personal experience, yung pag-aaway namin is nagiging routine siya. Nagiging routine siya, pag-uusapan siya, tapos after a few days, babalik na naman ulit kami sa ganong eksena, sa ganong routine. Ako lang, hanggang ako na lang yung may gusto na makipag-usap sa kanya na ayusin. Kasi syempre 'di ba, tayo nanay tayo, gusto natin talaga ng maayos na family, ayaw natin ng broken family. Lalo na sa akin na dalawa na yung anak ko, puro babae pa. Eh siya, si partner, hindi siya open for communication. So yun yung mga naging problem namin before, kaya hindi talaga ako in favor of staying intact sa relationship namin as a parent sa mga anak namin. Okay. You have 2 minutes po to ask questions. Sa ngayon, um, anong anong parang sinasabi niya sa'yo tungkol sa inyong dalawa mag-asawa? Okay, kasi sa relationship namin, si partner, nagiging manipulation na if I'm trying to fix yung problema kami sa bahay, nakakarinig na ako ng hindi magagandang words na feeling mo kasi mature ka eh. Parang he's not open na pag-usapan siya ng mahinahon, ng tahimik, ng peaceful. Kasi nga para sa kanya, basta okay na lang kami. Basta umuuwi siya sa bahay, that's it. Nagiging ganun yung eksena. So ako, alam kong may lamat kami sa bahay. Aware ako na may lamat kami sa bahay kasi uuwi siya alam mo, sasalubungin mo siya galing trabaho. Kasi before siya lang yung may work. Uuwi siya galing trabaho, hindi ka excited na makita siya. Hindi kami excited na mabuo. Okay, dadating na yung daddy niya, dadating na yung partner ko. Hindi kami excited. Kasi alam ko na kahit nagsasama kami inside the house, hindi masaya. May lamat na hindi maayos talaga na kahit anong gawing pag-uusap or pagdadasal, hindi matatapalan yung lamat na meron kami during nung relationship namin. May tanong pa po kayo? Pero sa dalawa niyong anak, parehong babae, anong, um, parang anong nakikita mo sa kanila na parang reaction niya? Yung mga bata kasi hindi pa sila aware. So yung mga bata, as long as they see na andyan yung nanay ko, andyan yung daddy ko. Pero all throughout nung relationship, doon ko na lang na-realize na sila rin pala, sinusubukan din pala kaming ayusin. Kahit pala yung mga anak ko, involved din sila na ayusin na lang yung family namin kaysa magwatak-watak kami. Paano ko siya nasabi? Kasi may times na pag nag-aaway kami na sasabihin na lang ng bata na, Mami, ganito, ganyan, wag na lang kasi nga si Daddy, hindi naman, one of the factors kasi is sustento. Alam natin yun na sustento talaga is a big challenge sa bilang magulang. So, yun, nako-compromise yung mga gusto ng mga anak ko kasi nga, hindi kami enough yung budget eh, yung responsibility ng tatay. Hindi enough, hindi niya nasusustain or hindi siya nakakapag-provide ng maayos. Yung mga anak ko, nako-compromise yung mga gusto nila. So, kala ko, okay-okay lang sa kanila na nakikita kami na okay. Yung pala, sila din, nagko-compromise, nagsasakripisyo din pala sila para lang hindi na mag-away, hindi na kami magkagulo, wala na maging problema. Okay. Wala na kayong tanong? Okay. You have another 3 minutes po for your second round. Okay. Para sa mga anak, para hindi sila ah, feeling empty at saka hindi yung tipong parang araw-araw nanghingi sila ng pagmamahal. At saka sa isang pamilya naman walang perfecto. Okay lang yun na makita nila na ang isang mag-asawa na nagtatalo, dahil maiintindihan nila yun, for sure. Dahil
magulang nila kayo? Ay na. 2 minutes. Ah, paano niyo po nasabi na okay lang na makita ng mga bata na nagtatalo yung magulang, hindi po ba makaapekto rin sila sa mental health? Hindi ba makaapekto na lang din yun sa mental health ng mga bata? Nung nakikita nila, what if maging standard nila yun paglaki nila? Na pag sila naman yung naging magulang, ay okay lang pala, magtalo na lang kami kasi may intindihan yun ng mga anak ko. Parang yun na yung baka makalakihan nila. So, paano niyo po ba masasabi na okay lang? Ang mga anak naman natin may sarili-sarili silang pag-iisip. Mm. Bilang mga magulang, kung paano natin sila i-handle, hindi nila gagayahin yung ganun, yung nakikita nila sa mag-asawa. Dahil isang araw, pag magkaroon sila ng sariling pamilya, iisipin nila, oh, shucks, hindi ko to gagawin sa yung ginawa ng ah, daddy ko sa mami ko, ganyan. So, kumbaga, sinasabi mo, Ate Ana, na parang gagawin nilang lesson na lang na hindi nila gagawin yun sa Mhm. Kaso, since may sarili na silang utak, paglaki nila, ibang klaseng partner din, hindi naman natin alam yung mga personality. Paano pag hindi ganun yung maging resulta? Hindi ganun na maging lesson na lang pala, gayahin na lang pala nila. Kung lalaki yung anak natin, baka ganunin niya rin yung asawa niyang babae na magtalo tayo, okay lang kasi maintindihan ng bata eh. Pero since bata pa sila, habang nag-aaway tayo, nakikita nila, na-observe nilang gano'n, nagiging standard, nagiging ako kasi ate, 'di ba, dalawa yung anak ko, so dalawang babae pa, and lagi kong sinasabi noon sa partner ko na, "Wag mong gawin yung mga feeling mo magiging yun, standard yung anak mo na maka-meet sila ng lalaki na katulad mo ta's iisipin nila na, okay lang yan daddy ko ganyan din naman." Dapat na maging magbuting impluwensiya tayo sa mga anak natin para yun yung gagayahin nila at susundan nila sa future. And then it's up to them na kung paano sila mabubuhay 'pag wala na tayo. Kailangan lang natin silang gabayan. Simula ng maliit sila hanggang paglaki. Yun lang ang pinaka the best na gagawin natin bilang magulang. Para hindi yun mangyayari sa kanila, sa nangyari sa atin. Magka-question po ako. Meron pa kayo ito? Wala na. Ay, sige. So you have another 3 minutes for your second round. Ayun, for me kasi, naniniwala ako na 'pag nag-aaway or hindi healthy yung isang tahanan o mawasak yung utak ng nanay, hindi na siya bahay. Bahay na lang siya, hindi na siya home. Kasi home should be the comfort of your family. Hindi na siya gano'n kasi yung mental health ng ilaw ng tahanan, wasak na eh. Kumbaga may crack na siya. So, paano mo i-guide yung mga anak mo ng tama kung yung mental health mo hindi rin okay? Meron kasi akong paniniwala na unahin mo yung sarili mo bago yung anak mo. Pero before explain ko siya ng thorough. Ganito, gutom kayo, dinner, yung anak mo matigas ulo, ayaw kumain, ayaw sumunod sa'yo. Papakainin mo siya, iinit ulo mo. Kasi gutom ka na rin eh. Hindi ka na nagfa-function ng maayos. May inis ka na sa anak mo, magagalit ka na. Anong mangyayari? Matutrauma yung anak mo. Kasi naniniwala ko wala naman sa edad yung trauma eh. Wala sa edad yung makaka-witness ka ng ganito, tapos hindi mo na siya maaalala pagtanda mo. Hindi natin masasabi yun. So, para sa akin, kung gutom na kayong pamilya, unahin mo yung anak mo, na ayaw kumain, pinipilit mo kumain, anong tendency? Masisigawan mo siya, magagalit ka sa anak mo. What if unahin mo na lang sarili mo? Kumain ka muna. Kumain ka muna, quick meal ka muna, kain ka muna ng maayos, kahit papano. After that, pakainin mo na yung anak mo. In that way, okay ka na, hindi ka gutom, mas maayos yung mindset mo, mapapakain mo ng maayos yung anak mo. And pwede pa siyang mas maging bonding nyo na laruin mo siya habang pinapakain mo siya kasi okay na yung utak mo eh. Sa akin, ganun siya. So, pag sira yung mental health mo, hindi ka makaka-function bilang ilaw ng tahanan. Since kung ganun nga katulad sa sitwasyon ko na yung tatay ng mga anak ko hindi naman, wala siyang emotional intelligence.
So, ako yung magdadala. Kailangan mo saluhin kung ano yung wala sa partner mo, eh. So, kung ako sasalo nung pag-build nung mindset ng mga anak ko, paano ko siya gagawin kung pati yung utak ko sira na? 2 minutes po. Kung may tanong kayo sa kanya. Ako yung nagtatanong. Ang itatanong ko, mahal mo ba ang sarili mo? Um, Nawala yung pagmamahal ko sa sarili ko dahil sinubukan kong gawin yung lahat para mabuo kami para sa mga bata. Habang patuloy yung mga struggles, mga problema namin, yung mga challenges sa relasyon, habang pinipilit kong i-survive yung family, nakalimutan ko yung sarili ko. Nawala ako sa sarili ko. Nakalimutan ko mahalin yung sarili ko, kakabigay ko ng pagmamahal sa pamilya. And hindi siya naging maganda. Hindi naging maganda yung resulta nun sa akin kasi ayun, nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng trauma. Hindi na ako open na to the possibility na 'pag naghiwalay kami ng partner ko ngayon, hindi na ako makakahanap. Parang gano'n. Gano'n yung mga naging mindset ko. Kasi nga wala na akong self-love, eh. Napabayaan ko na yung sarili ko. So, hindi ko na so since nawala na yung self-love ko, feeling ko ang way na lang is to fix the family. So nagiging cycle na siya. Okay, ayusin namin kasi nga para sa pamilya. Mawawala yung self-love ko. Wala akong tiwala sa sarili ko. Babalik na lang ulit ako sa partner ko. Naging paikot siya ng ganun. Okay na yan? Okay. Another 3 minutes po for your last round. Faith, hope, love. Okay. Walang kasing saya kapag buo ang isang pamilya. Okay. Totoo yan. Kahit sinong tanungin. Ganito ang gawin natin habang maliliit pa lang mga anak natin hanggang sa paglaki nila. Kailangan lang natin sila ipakilala sa Diyos. Magdasal para maging okay ang lahat. Walang kasing saya. Okay. 2 minutes to ask questions. Paano mo ba ate masasabi na ano yung standard mo na bilang masayang pamilya? Ano yung, para sa'yo, ano ba yung masayang pamilya? Siyempre, sa pinakauna, um, buo ang isang pamilya. Kahit na ano mangyari, kahit na minsan magulo, minsan masaya, ganyan. Tapos, minsan akala mo hindi na kayo nagkakaunawaan, nagkakaintindihan. Pero alam mo, minsan, akala lang natin yun. Kasi lahat naman may hangganan. Kagaya ng sabi ko, walang pamilyang perfecto. Kailangan lang magdasal. Yun ang the best na gagawin. Araw-araw, o kahit saan ka man, anong oras, yun lang. Tanong ka pa? Okay. Di ba? So, yun na, the key is, yun nga, lumapit tayo sa Panginoon, sa Diyos. Pero ikaw, ate, kung ganun na yung sitwasyon na mental health ng mga bata, mental health mo, anong tingin mo na dapat gawin para maayos pa siya? Paano mo mare-regain yung self-love mo kung nandun ka pa rin sa tahanan na, alam mo yun, malapit na mawasak? Siguro yung gawin mo, bumalik ka doon sa kung paano kayo nag-umpisa ng partner mo. Yun yung pinakauna. Tapos, alam mo yung, kailangan mo lang alalahanin yung lahat ng mga masasayang pangyayari. Tapos hanggang sa nagsama kayo, kinasal kayo, nagkaroon kayo ng isang anak. Lahat-lahat ng mga masasayang pangyayari, alalahanin mo. Mas maganda nga yung pag ikwento mo sa mga anak mo. Mga anak, ganito, dati, ganyan-ganyan. Tapos mas okay din kapag andyan mismo yung partner mo. Parang, yayain mo lang siya. Love,
parang mag-usap kayo kasama ng mga, ng mga anak niyo, ganun. Okay. Ayun lang, no more. No more questions. Okay, last 3 minutes for you. Kasi 'di ba sabi, yung tatay daw yung haligi, Uh-huh. and then nanay, ilaw naman. Since sa sitwasyon namin, kumbaga yung haligi, inaanay na siya. And ako bilang nanay, napupundi na yung ilaw. Para sa akin, ang masasakripisyo dun, yung mga nasa loob ng bahay. Na nakikita nila, wasak na yung utak ng nanay, wasak na yung mga paniniwala na kompletong pamilya is the best. And yung tatay naman, ganun din. Naniniwala din ako na hindi kasi lahat ng tatay or lalaki kayang maging ama. Naniniwala ako sa ganun. Kasi hindi ako naniniwala na lahat ng tatay pwedeng maging, ay lahat ng ama, ay lahat ng lalaki pwede maging tatay. Katulad nung naging tatay ng mga anak ko, hindi niya kayang magpakatatay sa mga bata, lalo na't babae. Siya din kasi galing sa broken family. Kaya talagang nanindigan kami nung umpisa na buuin natin kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, kahit anong pag-aaway natin, buuin lang natin, mag-usap tayo. Pero since ganun nga, naging cycle, naging routine na yung mga problema namin, hindi na talaga siya maayos. Para sa akin, much better na yung dalawang tahanan na peaceful kaysa sa isang buong pamilya na chaotic. Oo, okay na masaya, kumpleto yung pamilya mo, nandiyan nanay, tatay mo, andiyan kapatid mo, lola't lola, tito. Oo, masaya siya. Pero kung yun yung bahay naman na yun, is uuwian ng anak mo, uwian mo, tapos bibigat lang yung pakiramdam mo. Para sa akin, hindi na masaya yung tawag doon. Kasi mula nung naghiwalay kami ng partner ko, naging peaceful. Naging at ease na yung loob ko. Naging peaceful kami ng mga anak ko. Since peaceful ako, peaceful din yung mga anak ko. Masaya ako. Naging masaya din yung family ko. Kasi masaya na ako eh. Nabibigay ko na rin yung joy na papasa ko sa mga anak ko, sa mga tao sa bahay namin, yung saya ko. Ganun, ganun yung naging resulta ng paghihiwalay namin. Mas naging peaceful, mas nasabi ko na mas masaya na kami ngayon. Hindi kaya napangunahan lang na hindi siya nagpakaama? Minsan kasi, napapangunahan. Mhm. Parang nadja-judge siya na, hindi 'to ano, nagpakaama, hindi 'to okey. Minsan kasi yun ang nagti-trigger Mm. din sa mga lalaki, sa mga ama. Kumbaga parang yung ego nila Ah, gano'n, nadja-judge agad sila. Pero masasabi ko naman yung 7 years decent amount na yun para mapatunayan niyang puwede siya maging ama, eh. So sa 7 years na yun, oo, meron naman pagkakataon na nagiging ama siya, ganyan. Pero most of the time, hindi, eh, hindi talaga. Siyempre makikita ko rin naman kung nagpakaama siya, makikita ko sa mga bata yon, sa emotions nila and sa emotion ko din. Actually, dumating na rin kami sa point na, "Wag na lang ako, yung mga bata na lang pakita mo na buo tayo." Pero it didn't work out talaga kasi nga hindi kami pareho, eh, hindi kami nagiging isa ng mindset. Ako gusto ko maayos, siya gusto niya rin maayos pero in a way na wag ng pag-usapan or pag-usapan man pero babalik at babalik din sa routine na yun. Kumbaga hindi pa rin siya tapos sa mga routine niya nung kabataan, may mga gano'ng eksena. Kaya yun yung parang nagiging hindrance kung bakit hindi kami nabubuo. hindi kaya na-feel niya na ang gusto mong partner is perfect, Mhm. yan yung ano. Hindi naman kasi ako rin aminado ako na sa relasyon namin, hindi rin ako naging perfect. Marami rin akong shortcomings, marami akong pagkukulang. Hindi rin ako mabait. Hindi ako naging mabait sa partner ko. Hindi rin siguro ako naging considerate. Pero hindi ba dapat as a nanay, as a magulang, as a babae, humiling ka talaga ng tamang ugali, personality ng partner. Hindi naman perfect, pero kumbaga taasan mo yung standard mo kasi para sa sarili mo, para din sa mga anak mo. Wala na akong tanong. Okay? Maraming salamat po sa pagbabahagi.
ng mga karanasan ninyo, no? Actually, may mga naihanda akong mga katanungan para sa inyong dalawa. Pero bago yan, meron pa ba kayong mga bagay na gustong itanong sa isa't isa? Kasi magkaiba kayo ng sitwasyon eh. Magkaiba kayo ng paninindigan sa ganyang sitwasyon, sa ganyang bagay. May mga gusto pa ba kayong itanong sa isa't isa? Siguro ako personal ko, kayo po ate right now, kasama niyo ba yung partner niya sa bahay? Yes. Kamusta naman? Like, masaya ba kayo? Kamusta ka? Yung mental health mo, okay lang ba? Okay naman. Kasi ganito yan. Pinapagitna namin yung Panginoong Diyos. Lagi. Ganun. Okay. Kayo, may tanong kayo sa kanya? Ako, ang itatanong ko, sa ngayon, masasabi mo bang masaya ka? Masaya kayo ng mga anak mo? Sobra. Sobra. Iba yung mayak pa ako. Hindi, sobrang masaya talaga. Like, nung naka-move on na ako, natanggap ko na hindi na talaga kami possible na maayos. Gumaan yung pakiramdam ko, ate. Iba yung tinik na natanggal talaga sa dibdib ko na pwede pala, possible pala na mas sumaya kami. Kahit hindi kami buo. Ganon. Maaga kasi ako nawalan ng father. So, kumbaga, growing up, mami, tita, ganun lang. Hindi kami talagang buong family, may nanay, tatay. Walang ganun. Pero masaya kami. Kala ko, mas maisasaya siya pag buo. Pero, doon nga, dahil nga sa experience ko, so far, mula nung nag-iwalay kami, iba rin yung saya. Mas masaya kami ng mga anak ko. Mas kaya namin ma-enjoy yung araw-araw. Excited ako laging umuwi kasi makikita ko masaya yung mga anak ko. Pwede ko bang dugtungan yung ano kanina? Okay. Yes, magkasama kami ng asawa ko. Tapos, the best na laging nagpapagitna si Lord sa amin. Tapos, ako kasi pangarap ko na may sariling pamilya para maramdaman ko yung anong pilit may sariling pamilya. Dahil, lumaki ako na walang mga magulang. Nanilimos ng pagmamahal araw-araw. Kaya, pangarap ko talaga na may sariling pamilya. Kaya, ako yung asawa ko, masasabi kong siya yung first and last ko. Yun. Yun lang. I'm happy for Sorry, you, ate, naiyak na ako. ganun yung nangyari sa inyo na from nanlilimos ng pagmamahal. And right now, yan yung partner nyo na tinutulungan talaga kayo ma-workout na magkaroon ng buong family. Thank Happy you. for you, ate. Maraming salamat. Actually, marami pa tayong pag-uusapan. Pero, ititigil muna natin ang ating episode ngayon. Kung may mga nakasubaybay ngayon ng mga anak, matatanggap ba ninyo kung ang inyong mga magulang ay kailangan maghiwalay dahil hindi na sila magkasundo? At sa mga taga-subaybay namin na ganito na ang sitwasyon ng kanilang buhay, no? Ano yung mga bagay na kailangan ninyong pagdaanan? Ano yung mga challenges o pagsubok na kailangan ninyong pagtagumpayan? Ibahagi nyo sa ating comment section. At mas nakabuti ba nung naghiwalay ang inyong mga magulang? O sa tingin ninyo, mas magiging masaya ba sana ang inyong pamilya kung nanatili silang magkasama? May karugtong pa po tayong episode, so sumabaybay po kayo. Follow po kayo sa aming mga social media platforms. Pero hanggang sa muli, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased.